Noong unang panahon, bago pa man umiral ang mundo na kilala natin ngayon, may isang magandang anghel na nagngangalang Lucifer. Siya pa ay isa sa mga pinakamagandang nilikha ng Diyos. Sa langit, kilala si Lucifer sa kanyang katalinuhan at kagandahan. Siya ay pinalamutian ng mga mamahaling bato at ang kanyang anyo ay nagniningning na sumasalamin sa maluwalhating liwanag ng Diyos. Si Lucifer ay hindi basta-bastang anghel. Siya ay kabilang sa mga pinakamataas na ranggo, nagtataglay ng dakilang karunungan at kapangyarihan. Siya ay isang pinuno ng pagsamba at lubos na hinahangaan sa langit. Ang kanyang tungkulin ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng musika at papuri. Gayunpaman, may nagbago kay Lucifer. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon at ang karangalang ibinigay sa kanya, siya ay naging mapagmataas. Ang kanyang puso ay napuno ng kayabangan at kasakiman para sa higit pang kapangyarihan. Nagsimula siyang mag-isip na dapat siya ay kasing halaga ng Diyos. Nais ni Lucifer na siya ay sambahin tulad ng Diyos, at ang pagnanais na ito ay nagdala sa kanya sa isang mapanganib na landas. Kaya ang kayabangan ni Lucifer ay naging pag-aalsa. Kumbinsido niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit na sumama sa kanya na lumaban sa Diyos at subukang patalsikin siya. Siyang kauna-unahang pag-aalsa sa langit. Si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay nais na kunin ang kontrol, naniniwala na mas kaya nilang mamuno kaysa sa Diyos. Ngunit ang Diyos, kapangyarihan at katarungan ay hindi maaaring payagan na magtagumpay ang pag-aalsang ito. Nagkaroon malaking labanan sa langit. Si Michael, isa pang makapangyarihang arkanghel, ang nanguna sa mga anghel ng Diyos laban kay Lucifer at sa kanyang mga tagasunod. Ito ay isang matindi at kakilakilabot na laban, ngunit sa huli, natalo si Lucifer at ang kanyang mga nag-aalsang anghel. Bilang parusa sa kanyang pag-aalsa, si Lucifer ay itinapon palabas ng langit. Siya at ang mga anghel na sumunod sa kanya ay nahulog mula sa grasya at itinapon sa isang lugar na malayo sa langit. So ang kapanganakan ng impyerno, isang lugar ng kadiliman at paghihiwalay mula sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang pagbagsak, si Lucifer ay nakilala bilang Satanas. Bingang sabihin tuloy, ang laban o tagapag-akusa, siya at ang kanyang mga tagasunod na hulog na anghel, demonyo, ay naging mga kaaway ng Diyos at ng lahat ng mabuti. Sila ay gumagala sa mundo, nagkakalat ng kasinungalingan at kasamaan, sinusubukang ilayo ang mga tao sa Diyos. Ang kwento ni Lucifer ay isang makapangyarihan at nakapagpapaisip na kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa mga panganib ng kayabangan at ang mga kahihinatnan ng pag-aalsa laban sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamaganda at talentado ay maaaring bumagsak kung nanaig ang kayabangan sa puso. Ang pagbagsak ni Lucifer ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at manatiling tapat sa mabuti at tama.